Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 11. Gumiti ako sa kanila at nakipagkamay. Ramdam ko ang pagpisil na bahagya ni Mr. Montoya. Kaya agad ko tong inalis at pinunasan ang napkin na nasa ibabaw. Nakita ko ang pagngiwi ng mga ito sa harap ko. "Good day, gentlemen. What seems to be the topic?" Ngiti kong sabi. Mukhang hindi sila nandito para ipakausap sa akin ang bagong kasal at ginamit lang nila ito para lapitan ako at hindi sila mahalata ng ibang bisita. Ang dami ng gustong lumapit sa akin na ibang businessman and woman, pero hindi nila magawa dahil magiging rude yun sa bagong kasal. It's about business. Seryosong sabi ni Daddy, kaya napatingin ako dito. Business? Hindi ho ba kasal ito ng inyong mga anak? Bakit negosyo pa rin ang nasa isip nyo? Dapat maging masaya kayo. Natawa kong sabi sa kanila na hindi naman nila agad kinasagot sa akin. Do not worry. I understand. We have a high expectation in partnership and doing some project. I know architect. Dapat ang lumalapit sa mga nagpapagawa. But our company is not that way. I know you know that too. We understand, Miss Stephen. Do you think we can have another schedule for a meeting? This project is very important to us. Can you help us to do that? I think about it, Mr. Montoya. Ngiti kong sabi kung kaya ngumiti din ito at nagpasalamat sa akin. Inaya na itong umalis. Ang mga kasama, ngunit kita ko pa rin ang kakaibang tingin ni Daddy. Valentin at Christine. Kating-kati na siguro silang makausap ako ng masinsinan. Well, iba na ako sa maid nila dati. Kaya hindi nila ako basta-basta pwedeng pagtaasan ng boses o pagbantaan. Makikita nila ang bagong ako kapag ka nangyari yon. Palabas na sana ako ng reception dahil mayroong tumatawag sa akin nang biglang may humablot sa aking braso. Pagtingin ko doon ay si Christine pala. I guess is payback time. Binawi ko ang braso ko na mahigpit niyang hawak. Do not touch me, Mrs. Montoya. Diin kong sabi. Shut up! Ikaw si Divina. Alam ko. Tigilan mo ang pagpapanggap bilang Adeline. Dahil imposible yon. Napatawa ako sa sinabi niya. Watch your mouth, Mrs. Montoya. Baka mawala ang alas ng magulang mo. And that is me. Tumalikod ako sa kanya. Ngunit muli niya akong hinawakan. Kaya nanlaki ang mata kong hinarap siya. I said, do not touch me. Or else, I will shout. As if you can kya. Nanlaki ang mata niya. Nang bigla akong tumili na naging dahilan upang matigil ang mahinahon na tugtog sa paligid at mapunta sa amin ng spotlight. Kita ko ang pagkabigla sa mukha ni Christine kung kaya ngumisi ako sa kanya nang palihim at hinawakan ko din ang braso ng kanyang hinawakan sa akin. Hindi basta hawak, kundi mahigpit din yun. May daga! Nakita ni Mrs. Montoya, kaya siya napatili. Dahil sa pagturo ko sa isang table, ay maging ang nandoon na maaarteng babae ay napatili at nagtatatalon. Nagsimula ang kumusyon sa paligid nang dahil sa daga habang ako ay hinarap si Christine. Mas hinigpitan ng kapit sa braso niya. Kung akala mo, maaapi mo ko at maipadudukot katulad ng ginawa mo sa amin ni Ate Divina.
Nagkakamali ka. Napitiwan niya ako dahil sa sobrang higpit ng hawak ko. Are you treated by me, a present Mrs. Montoya? Why? Because you thought that I was dead, right? Anong sinasabi mo? Bitiwan mo ko. Kundi sisigaw ako. Natawa ko sa sinabi niya at pinanlakihan siya ng mata. Eh di sumigaw ka? Hindi naman siya nakapalag sa sinabi kong yon. Alam kong nahihiya na siya dahil sa kumusyon na nangyari, kaya mas lalong alam kong natutuwa. Pabalang kong binitawan ang braso niya na namumula na ngayon. Hindi na kita amo para sundin dahil sa panahon na ito, ako ang alas ninyo. Umatras ako ng kaunti sa kanya at yumuko ng bahagya. Congratulations again, Mrs. Montoya. Enjoy your wedding night. Pagkalabas ko ng reception area, ay dumiretso na ako agad pababa dahil wala na akong gagawin doon. Muli kong tinawagan si Jayden na siyang tumatawag sa akin kanina. Hello, pauwi na ako. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Napairap ako sa pagsagaw niya at humawak sa hawakan ng hagdan habang pababa. Isa lang kasi itong second floor na pavilion ngunit private na lugar at alam kong mamahalin ang pagrenta. Malamang busy. Sige na. Hihintayin kita, Divina. Bahagya akong natigilan nang marinig ko ang pagtawag na yon sa pangalan ko, ngunit nagpatuloy lang ako sa pagbaba upang hindi ako mabuking. Sino yun? Rinig kong sabi ni Jadon sa kabilang linya. I called you back. At pinatay ang aming tawag. Divina, sandali! Muli ay hindi ko pinansin ang tawag na yon hanggang sa mayroong humablot sa braso ko. Paglingon ko ay nakita ko ang naguguluhang mukha ni Valentin. Divina? Again, my name is Adeline Divine, not Divina. Alam ko magkamukha kami ni ate, pero mas maganda ako doon. Irap kong sabi nito. At pwede ba, Mr. Montoya? Let go. Masakit. Mukhang natauhan siya sa sinabi ko, kaya binitawan niya ang braso ko. Tumayo ako ng maayos at hinarap siya. Hindi ako si Ate Divina, okay? Pag-uulit ko pa pero nakatitig lang ito sa akin. Medyo naiilang ako sa tingin niya dahil parang tinitignan niya ako, ang kaluluwa ko, pero hindi ako nagpapatalo doon. Sorry, I thought no. I am really sorry, Adeline. Ngumiti ako sa sinabi niya at tumango. It's okay. Hindi lang ikaw ang unang napagkamalan kami. Kung si ate ang hanap mo, please, wag mo nang guluhin ang buhay niya. Masyado na siyang maraming pagdadaanan para guluhin mo pa. Total ay kasal ka na naman, di ba? Be happy, okay? Tinapi ko ang balikat niya at tumalikod na upang bumaba muli. Ngunit tinawag niya ako. Wait! How is she? Where is she? Kailan pa naging concern sa akin ang lalaking ito? Humarap ako sa kanya at ngumiti ng malaki. She is doing fine. And sa tingin ko, hindi mo na dapat malaman kung nasaan siya. Congratulations again, Mr. Montoya. If you excuse me, I really need to go home. Ihatid na kita. Napataas ang kilay ko dahil doon. Is he playing with me now? Aha, I know why. Ginagawa niya ito para malaman kung nasan ako. Like, hello, nasa harapan mo ko. Wala dito si Ate Divina, kaya wala kang makukuha kahit ihatid mo pa ako. At isa pa, alam ko kung paano magselos ang asawa mo. Kaya, no thanks, Mr. Montoya. Hindi ko na hinintay pang sumagot siya sa akin at tumalikod na. Sobrang nakakairita. Anong gusto niya? Anong gusto niya sa akin? It has been 7 years tapos ngayon, hahanapin niya ako. Nasaan siya?
Noong mga panahon na kailangan ko siya at nagmamakaawa ako sa kanya. Parang gago lang. Where are you going, Divina? Did you know how to knock, Jadon? Pabalik kong tanong sa kanya habang nakatayo sa harapan ng vanity mirror. Bigla-bigla na lang kasing napasok sa kwarto ko. Ngunit hindi niya yon pinansin at lumapit lang sa akin. Kaya napailing ako. Minsan talaga ang hirap niyang intindihin. Bakit ba naging tito ko yan? Meeting at Valderrama's house. Tipid kong sabi at kinuha ang bag ko kung saan andon ang mga drawing plate ko. What? Anong gagawin mo doon? Bakit wala kang sinasabi sa akin? Sorry, okay? Napagod ako at nakatulog agad kagabi. At anong gagawin ko? Siyempre magtatrabaho. Architect pa rin ako, no? Naglakad na ako palabas, kung kaya sinundan niya ako. Divina, kahit na! Dapat ay sinama mo ko. Napahinto ako sa paglakad at hinarap siya. At ano na lang ang sasabihin nila? Dahil kasama ko ang CEO ng kumpanya? Hindi siya nakasagot sa sinabi ko, kaya ngumiti ako ng malaki at hinalikan siya sa pisngi. The game has begun, Jadon. Aalis na ako. Bye. Pagkarating ko sa dating bahay namin, hindi ko maiwasan na mailibot ang tingin sa paligid. Sobrang tagal na ng panahon nang huli ko tong makita. Naalala ko ang huling galit na galit ako nang pumunta dito. Napailing na lamang ako at aalis na sana sa may garden nang mapakunot ang noo ko dahil parang may nakita akong batang tumatakbo patago sa isang sulok. Maglalakad na sana ako para pumunta doon ngunit mayroon lang tumawag sa akin. Miss Stephens, paglingon ko doon, nakita ko si Daddy. Tumayo ako ng maayos at ngumiti sa kanya. Good morning, Mr. Valderrama. Nakangiting bati ko kay Daddy na ikinatangulang niya kung pagmamasdan ko siya ay malamang naiisipin ko na wala siyang pakialam sa kahit na anong bagay. Ngunit dahil nga nasanay na akong bumasa sa mga kilos o galaw ng isang tao, ay basang-basa ko na siya. Alam ko na nababahala siya sa presensya ko. Maaari ba kitang makausap bago ka namin tuluyang kausapin tungkol sa proyekto? Binigyan ko naman siya ng malaking ngiti at tumango. Inintay ko ang kanyang mga sasabihin. Isang maling salita mo lamang, Daddy. Siguradong mawawala sa inyo ang alas nyo. Ngunit hindi ko inaasahan ang biglang pagbaw nito sa harapan ko. Patawarin mo kami sa ginawa sa iyo ng anak ko, si Christine. Alam ko na nadamay ka sa galit namin noon. Sana lang ay hindi ito maging dahilan para hindi ka pumanig sa proyekto namin. Gusto kong matawa dahil doon wala pa rin pala siyang ibang iniisip kundi ang negosyo. Ang ikagaganda ng pangalan nila. Ano bang aasahan ko, Mr. Valderrama? What happened on the past will remain on the past. Hindi naman ako ganon ka-unprofessional para isama ang pansariling damdamin sa trabaho. Napaangat siya ng tingin sa akin dahil sa sinabi ko. Kaya kung anuman ang ginagawa ng anak nyo sa amin, ay mananatiling iba ang pwesto nyo sa puso ko. Maaring nakangiti ako ngayon sa harapan nyo. Pero kapag ka ako bilang Adeline ang kausap nyo, maaring mag-iba ang ugali ko. Hindi ko inalis ang ngiti ko sa labi upang maipakita ko sa kanya na seryoso ako sa mga sinasabi ko. Kilala ko si Daddy. Siya yung tipong lalaking hindi katulad ng daddy ni Valentin at Travis na sila ang nasusunod. Sa kanilang mag-asawa ay mas may boses ang kanyang asawa. Ganun yata talaga kabaliw si Papa sa naging asawa niya. Kaya nga nagagawa niyang pagtakpan ang kasalanan ginawa ng anak niyang si Christine. Ang unfair, hindi ba? Wala akong magawa.
Thank you, Mrs. Stephen. Don't thank mine yet, Mr. Balderrama. You've caused a lot of trauma to my sister. But I am here for business, so I will treat you as a different person. Do not force myself to face you, my true self. Just don't try, Mr. Balderrama. Sir, hinahanap na po kayo ni Mr. Montoya. Napatigil kami sa pag-uusap nang biglang lumitaw ang isang maid. Ngunit hindi lang siya basta isang maid dahil natigilan ako nang makilala ito, si Ursula. Nag-angat ito ng tingin sa amin at nakita ko din ang gulat sa mata nito. Yes, thank you again, Miss Stephen. Kailangan na nating pumasok. Wala sa sarili akong napatango doon at sumanod papasok. Hinabol pa ako ng tingin ni Ursula at ganun din ako sa kanya. Alam ko na gustong-gusto na niya akong kausapin at ganun din ako sa kanya. Ngunit hindi yun ang tamang oras. Nakaupo na kami ngayon sa isang mahabang business table sa isang kwarto na nandito sa bahay ni na Daddy. Ngayon ko lang ito nakita, kaya alam ko na bago ang kwarto na to. Hindi ko alam na nag-uuwi na pala ng kanegosyante si Daddy. Thank you for coming here today, Miss Stephen. Ngumiti lamang ako ng pagkatamis-tamis kay Mr. Montoya sa Daddy ni Valentin nang sabihin niya yon. Nagsimula na ang mga ito na magkwento tungkol sa binabalak nila na proyekto. Katulad ng alam ko, isa itong private airline at kumpanya na magpapakita ng pagsasanib puwersa ng Balderrama at Montoya. Halatang ayaw talaga nilang magpadaig sa bawat isa. Maaari naman kasi na magsanib puwersa na lamang siya. Pero talagang gumawa sila ng individual business tungkol sa kanilang dalawa. Mga mayayaman talaga. Sa gitna ng pagdidiscuss nila ay bumukas ang pinto at pagkatingin ko doon ay nakita ko si Christine at Valentin. Bakit nandito sila? Akala ko ba honeymoon dapat nila ngayon? You two are late. Seryosong sabi ni Daddy. Nagtagpo ang mata namin ni Valentin kung kaya nilabanan ko ang tingin niya. Yes, we are. Masisisi niyo ba kaming sinulit lang namin ang oras namin sa kwarto? Ngumisi siya sa akin kung kaya napakunot ang noo ko at kalaunan ay napangiwi. So he's trying to tell me that they are enjoying their time as a husband and wife. Talagang nakatingin lang ito sa akin. Bakit pinapunta ko ba sila dito? Nakakainis lang. Valentin, nagbabantang sabi ni Daddy nito kung kaya napangisi na lamang din ako. Mr. Montoya, hindi ba't nasa honeymoon dapat kayong mag-asawa? Bakit kayo nandito? Umirap sa akin si Christine, ngunit hindi ko siya pinansin. Because of work, kailangan kong unahin ang trabaho kaysa sa ganitong bagay. Naglakad ito papunta sa dalawang bakanting upuan at pinaghila ang kanyang asawa at naupo sila doon. Ngayon ko na lang ulit siya nakitang ganon kaseryoso. Don't tell me, kayo ang magbabantay sa ipagagawang bagong kumpanya? Natatawa kong tanong na ikinatitig niya sa akin. Hindi lang basta-basta magbabantay, kundi magiging under ka sa akin. Valentin, stop it! Suway ni Daddy, ngunit hindi ito nagpatinag. How can you be sure? Napapayag ako sa project na to. This time siya naman ang umisi sa akin. Simple lang, dala mo ang bag na yan. Itinuro niya ang bag na nasa likuran ko. Ang pinaglalagyan ng mga sample drafting ko ng mga nauna kong projects na nagawa ko. Hindi mo dadalhin yan kung ayaw mo sa project na ito, Miss Stephen. Nahihimigan ko ang pangaasar sa boses niya, ngunit hindi ako nagpadala doon at ngumiti ng malaki. You got me, Mr. Montoya. Kaso, bakit naman ako magiging under sa'yo kung magulang nyo ang nagpapagawa ng proyekto? Taas noo kong tanong. Miss Stephen, hindi mo ba alam kung ano ang isa pang kursong kinuha ng anak ko?
Nabaling ang mata ko sa daddy niya dahil doon. Isa kong engineer, Mrs. Stephen. Tayo ang magkakasama sa proyekto na to, kasama ang iba pa naming nakuhang architect. Can I use the bathroom for a while? Agad akong tumayo nang pumayag ang mga ito na mag-CR ako. Hindi na ako sinabihan pa ni daddy dahil alam niyang alam ko kung nasa ng banyo dito. I really need to go to the bathroom. Nang nasa loob na ako ay napatitig ako sa sarili ko. Hindi ko inaasahan na isa palang engineer si Valentin. Ang mas ikinabibigla ko ay magiging under niya ako. Paano naging ganito na magbiro ang tadhana? Napabuntong hininga ako at naghugas ng kamay. Ngunit sa kalagitnaan niyon ay napahinto ako at napaisip. Kung makakasama ko lagi si Valentin, ay maaari ko siyang magamit para mapabagsak si Christine. Pwede ko siyang pagsilusin habang siya na mismo ang maglabas sa totoo niyang ugali. Napangisi ako sa isipin na yun. Bakit nga ba ngayon ko siya naiisip? Pagkalabas ko sa bathroom, ay nakita ko na nakaabang doon si Ursula at bigla akong niyakap na mahigpit. Adeline, natigilan ako. At hindi nakapagsalita pero kalaunan ay natauhan din ako at gumanti ng yakap dito. Hindi ko akalain na makikita ko pa muli si Ursula. Buong akala ko ay mananatili na lamang akong mahirap. Adeline, ang laki mo na. Kamukhang kamukha mo ang ate mo. Na si Divina. Kung hindi ka binanggit ni Sir ang apelyido mo, dahil dyan sa kulay ng mata mo ay aakalain kong ikaw siya. Natawa ko sa sinabi niya. Kahit anong gusto kong sabihin sa kanya ang totoo, hindi ko pwedeng gawin. Kung gagawin ko yon ay maaaring mabuking ako kaya huwag na lang muna. Sa tamang panahon na lamang. Si Ate Ursula, na-miss kita sobra. Ang akala ko ay hindi na kita makikita. Bakit? Ano bang nangyari sa inyo matapos niyong umalis? Ang laki na ng pinagbago mo, Adeline. Mukhang nakatapos ka na. At maganda ang buhay. Ngumiti ako ng tipi dahil doon. Siguro kapag ka nalaman niya ang totoo ay baka maging siya ay maawa sa akin. Sa bagay, kahit sino naman yata, kung hindi man ay sadyang mga wala silang puso para hindi maintindihan ang hirap na pinagdaanan namin. Ikinuwento ko sa'yo. Sa susunod na lamang, Ate Ursula. Nasaan si Nana Ita? Kumusta na siya? Biglang lumungkot ang ekspresyon niya kung kaya kinabahan ako. Wala na siya, Adeline. 2 taon na siyang wala. Agad na nanggilid ang luha ko dahil sa narinig. Gusto kong umiyak. Gusto kong magtanong kung bakit at paano, ngunit hindi ko magawa. Sa kabila niyon, ay gusto kong kotongan ang sarili ko dahil sa mga sumusunod na sinabi ko. Ganun ba? Sige, mauna na ako. Baka hinahanap na din nila ako eh. Iniwan ko siya doon na nag-iisa. Hindi ko siya kayang harapin at sabihin sa kanya na ayos lang ako. Sa dami nang nawala sa buhay ko, baka hindi ko kayanin ang katotohanan na maging si Nana Ita ay wala na. Pero napatigil ako sa paglalakad nang may mapansin akong nakatingin mula sa labas ng bintana. Pagtingin ko doon, ay mayroon akong nakitang bata na mabilis na nagtago pa ilalim sa bintana. Hindi ako maaring magkamali. Babae ito at alam ko na siya rin ang nakita ko kanina sa my garden. Dahil sa pagtataka, ay naglakad ako papunta doon. Debina? Ngunit napahinto ako na may tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko ay natigilan ako. Siya yung babaeng kakilala. Si Aling Salome na siyang nagturo kung nasan ito at nakakita sa bangkay ng katawan ng anak kong si Arabel. Ikaw? Ikaw nakakita sa anak ni Ate Divina? Ako po si Adeline, ang bunsong kapatid ni Ate Divina. Half-sister. Tila nawala ang pagkagulat sa mukha nito sa sinabi ko, lalo na nang mapansin niya ang mata ko. Ngunit ang pinagtataka ko ay bakit siya naririto. Miss Stephen, anong ginagawa mo? Napalingon kami sabay.
na nagsalita at nakita doon si Christine. Napatingin ito sa kaharap kong babae at napakunot ang noo. Kanina ka pa namin inaabangan. Ikaw naman, bumalik ka na sa trabaho mo. Yes, ma'am. Dali-daling tumalikod ang babae at tumakbo palayo. Hindi ko na siya nagawang pigilan pa kung kaya wala akong ibang nagawa kundi ang tanawin ang papalayong figura nito. Let's go, Mrs. Stephen. Muli akong napatingin kay Christine at wala sa sariling tumango. Habang naglalakad kami pabalik ay hindi maalis sa isip ko ang nangyari. Paano nandoon ang matanda? At paano mayroon akong nakikitang bata sa labas? Wala pa namang anak si Christine, hindi ba? Bumilis ang tibok ng aking puso at hindi na napigilang magtanong kay Christine. Christine, mayroon bang bata dito? Kanina lang ay 2 beses akong nakakita ng bata sa paligid. Natigilan ito sa paglalakad at agad na lumingon sa akin. Bata? Walang bata dito, Mrs. Stephen. Kung ano man ang nakita mo, ay sana ayos ka lang. Alam kong nakakapagod ang iyong trabaho. Kaya magpatingin ka sa doktor. Tumalikod na siya sa akin at naunang humakbang ng mabilis. Napanganga ako dahil doon. Doktor agad? Bakit parang natigilan siya sa tanong ko? Hindi kaya may tinatago siya? Hindi kaya buhay ang anak kong si Arabel? At siya ang nakita ko. Napailing ako sa aking naisip. Hindi ako pwedeng mag-isip ng kung ano-ano. Baka umaasa ako at mabigo naman sa kasalukuyan. Hindi ako papayag na malamangan na naman nila at tapak-tapakan. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa lahat ng pangaalipusta nila sa akin. Bel, Mama, agad na yumakap ang batang babae sa kanyang kinikilalang ina na si Bethany, ang matandang kaibigan ni Salome na walang ibang nagawa. 7 taon na ang nakakaraan, kundi ang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ni Christine. Bakit ka naman lumabas? Hindi ba sabi ko sa iyo mapanganib? Paano kung malaman ni Ma'am Christine na lumabas ka? Baka gulpuhin ka na naman nun. Panenermo na sabi nito sa anak. Ngunit umiling ang batang mayroong asul na mata. Kay puti ng kutis nito. Kahit pa nasa basement lamang sila naninirahan na 2. Kahit na kung pulos alikabok at mga daga ang kanilang kasama, ay mapapansin mo ang kakaibang kutis na taglay ng bata, lalo na ang kagandahan nito. Mama, ano po ba ang bawal sa paglabas ko? Wala naman po akong sakit eh. Bakit hindi po ako pwedeng lumabas at makipaglaro sa bata na katulad ko? Alam niyo po ba, may nakita akong magandang babae kanina. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Nanlaki ang mata ni Bethany dahil sa narinig at hinawakan ang magkabilang balikat ng bata na ikinagulat nito. Sinong nakita mo, Bel? Sino? Teka mama, nasasaktan po ako. Naiiyak na sabi ng bata dito. Ngunit hindi yon pinansin ni Bethany. Sagutin mo ko, Bel. Yun ang unang beses na pinagtaasan siya ng boses ng kanyang ina, kung kaya hindi na napigilan ng bata na umiyak. Naawa naman si Bethany sa bata kung kaya agad niyang binitawan ang braso nito at niyakap bigla. Patawad anak, nag-aalala lang ako sa iyo. Hindi ligtas na lumabas ka sa lugar na to. Naiintindihan mo ba, Bel? Natigilan pareho ang mag-ina nang marinig ang paparating na boses ni Christine na mukhang galit. Nasaan ang batang yan, ha? Nasaan ang batang yan? Nanlaki ang mata ni Bel at agad na napatago sa likuran ng ina. Nang dumating si Christine ay nagiinit agad ang kanyang dugo nang makita si Bel na nagtatago sa likuran ni Bethany. Ikaw na bata ka? Lumabas ka na walang pahintulot ko? Mabilis na nakuha ni Christine ang bata. Habang pingot-pingot ang tenga, nagpumiglas ang bata sa sakit kung kaya sinubukan ito ni Bethany na pigilan. Huwag kang makialam dito, Bethany. Hindi mo naman anak ang batang ito eh.
Napatigil sa pag-iyak si Bethany dahil sa kanyang narinig at ganon din ang batang si Belle. Ano po? Hindi mo ako narinig? Hindi ka anak ng babaeng yan. Dahil isa ka lang sampid sa lugar na to. Ngayon na sinaway mo ko, sisiguruduhin ko na lalayo ka dito at magdurusa. At dito na po nagtatapos ang chapter 11 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.